talagang inaasa-asahan ang heavenly mansion. Okay, sabi po ng John chapter 14 na binasa natin kanina, let not your heart be troubled. Kasi, nung time na sinasabi ito ni Jesus, ito na yung mga last day niya na ito eh. Actually, the following day, kukrucify na siya. So, alam niya na darating yung matinding trouble sa kanyang mga alagad nung pag siya ay na-crucify na, pag hinuli na siya ng mga sundalo. At hindi lang yon, yung trouble na yun ay pati din yung kasasapitan ng mga alagad niya. Kasi sila talagang, after ni Christ, sila na talaga ang pinersecute na eh. Pero itong encouragement na to ng Panginoong Yesus ay hanggang sa atin ito. Kasi sa atin, marami rin tayo mga trouble na pinagdadaanan sa mundong ito. Amen? At ang pangako ng Panginoon, huwag kayong mababagabag kahit na anong tindi ng problema ang pinagdadaanan natin kasi meron tayong buhay na pag-asa. At ito yung kinikwento ng Panginoon sa atin, yung pag-asa natin, yung inaasahan natin, o yung tinatawag nating inheritance. Amen. Alam nyo ba kayo ay mga tagapagmana ng Diyos? Ang tawag po sa atin sa may Bible ay heirs of God. Kaya lang ang tanong dito, ano yung mamanahin mo, kapatid? Dapat hindi yun, dapat malinaw sa iyo yun. Kasi kung ikaw tagapagmana ka, di ba, kunyari, anak ka ni Ayala Sobel, alam mo kung yung mamanahin mo. Alam nga naman ano kayo papamana niya sa akin? Kay God, malinaw, sinabi niya na kung ano yung inheritance natin. Itong pag-uusapan natin is our inheritance. Okay? So sabi ng Panginoong Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go now, and where I go, you know, and the way you know. And Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? And Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam natin ang pinag-uusapan dito is heaven. Amen po ba? Ngayon, isettle lang po natin yung translation na mansion. Alam nyo ba, marami kasing Bible translations. At sa bawat translation ay iba't iba ang ginamit na mga terminology. May gumamit ng dwelling places katulad yung NASB o iba pang mga translation. Meron din gumamit na rooms. Siguro ang idea nila, kasi sa may tabernacle, sa may temple ng Panginoon, ang daming rooms. So siguro, ganun ang idea niya. And then, ang ginamit naman ng King James Version, yung ibang American Standard Version, ang ginamit nila is mansions. Para sa akin, appropriate yung mansion. Kaya lang, hindi yung katulad ng thinking natin na literal mansion. Nasusundan niyo ako? Yung ating pagtama para sa akin, uulitin ko, tama yung translation ng mansion. Kaya lang, hindi yung nasa literal, hindi yung earthly mansion na tulad ng iniisip ninyo. Merong point, merong reality na dinidiscuss ang Panginoong Diyos doon kung ano, bakit mansion ang ginamit niya. So, unang-una, ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa may 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. Sabi niya, for we know that if the earthly tent, which our house is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Wow, yun pala yun. Kasi alam nyo ba, itong bagi natin ay bahay natin to sa lupa. Ito yung bahay ng ating kaluluwa sa lupa. Amen. Yung mansion, bahay natin sa kabilang buhay. Amen po ba? Bahay ang pinag-uusapan natin doon. Ngayon, kaya lang, yung bahay na yon, yung mansion sa langit, ay hindi po siya earthly. Eternal po yun, heavenly po yun. Okay? Kaya wag mong ililiteral po yan. So, ang gumawa ng bahay na yan, ang Diyos natin, at iyan ang inihanda niya, kaya nga, alam mo talaga ang attitude talaga natin, mga kapatid, kung naiintindihan mo tong heaven. Kasi ngayon, alam nyo, let's be realistic.
Nasa puso niyo pa ba talaga ang heaven? Iyan ba ang pinaka-major na nagpapatakbo sa buhay mo? Or ang heaven parang, basta, sabi ng Panginoon. Yan lang heaven. Dapat mga kapatid, naka-fix ang eyes natin sa pangako ng Panginoon. Tignan nyo yung words na ginamit ni Apostol Pablo. For indeed, in this house, etong katawang panglupa, we groan. Ano yung groaning na yon? Longing to be clothed with our eternal dwelling in heaven. Yun talaga ang, alam nyo ba, ang ano kasi natin, ano, minsan alam mo, ang mga groanings natin dito, ano yung mga longings natin sa mundo? Puro mga earthly. Pakinggan nyo minsan, mag-pray kayo. Pakinggan nyo yung sarili ninyo. Pakinggan nyo ang mga panalangin ninyo. Lord, pagalingin po karamdaman ko. Lord, bigyan po kami ng pagkain. Lord, patasin po yung sahod ko. Lord, ganto-ganto. Puro sarili mo. Pakinggan mo panalangin mo. Wala man lang doon sa may panalangin mo, Lord, I long, sabi nga sa may Bible, Maranatha. Dumating ka na nawa, Panginoon, para matanggap na namin yung inihanda mo. Yung alam mo kasi doon, ano, yung naglolong ka na makuha mo na yung inheritance mo. Kasi yung totoo mong inheritance, hindi naman tong lupa. Etong bagay sa mundo, etong meron kayo ngayon is far, far, far beyond comparison sa tatanggapin nyo sa langit. Amen. Kaya lang ang problema, yung pagiging earthly natin, puro earthly yung pinapanalangin ko. Minsan pinagpapray mo pa, Lord, sana masagasaan yung kapitbahay ko. Meron mo naman ibang mga Kristiyano, Lord, sana tumama ako ng weteng. Ano ba naman yan? May tumataya pa ba ng weteng dito? Ha? Baka meron pa. Ibulong niyo sa akin, ha? Mamaya. Balatuhan niyo naman ako pag nanalo kayo. Mga kapatid, minsan masyado tayong earthly eh. Minsan yung heavenly things na siyang mas mahalaga, dito mo si Jesus excited. I go to prepare a place for you. Excited na excited si Jesus eh. Ikaw ba excited ka? Di ba? Tignan niyo yung ano na yun. Sabi niya, ang tamang attitude natin, dapat naglolong tayo. Kasi sa katawan na to, nag-deteriorate, tumatanda tayo, dumadami na puting buhok mo, dumadami na wrinkles mo, yung bilbil mo, ilang layers na. Di ba? Dati ang puti-puti mo ngayon, dami mo ng freckles. Kumukulubot na kahit anong lagay mo ng mga foundations dito, kumukulubot talaga eh. Nagkakasakit ka na, lumalabo mata mo, pandinig mo, dami mo nang dami mo nang iniinda, balakang mo, yung tuhod mo, yung blood pressure mo. Kaya alam na alam ko, yung mga senior citizen, pag iba nang pinag-uusapan, ano maintenance mo? Anong blood pressure mo? Anong blood sugar mo? Yung mga pinag-uusapan eh. Di ba? So lahat ng itong katawan nito sa madaling salita, bukod pa sa mga problemang dinadaanan natin, we suffer, pati sa mga tao sa paligid natin, sa ating lipunan, ang daming mga masama, we suffer. Ang tamang attitude natin dapat naglulong tayo, Lord, sana ma-receive ko na yung pangako mo, yung eternal dwellings ko, yung permanent kong bahay, yung bahay ko sa langit na ginawa mo. Amen po ba? Kasi kita nyo, sabi nga nun, for in this house we groan, longing to be clothed with our eternal dwellings in heaven, inasmuch as we, having put it on, we will not be found naked. For indeed, while we are in this tent, we groan, heavy, being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. That is groaning. And now, he who prepared us for this very purpose is God, who gave us the Spirit as a pledge. Alam nyo ba ang Holy Spirit, ang dami mong function yan eh. Unang-una, ang Holy Spirit, iyan ang ibinigay ng Panginoon para tayo ay maborn again. Ang Holy Spirit ang ibinigay ng Panginoon para makwikin, mabuhay yung ating patay na espiritu. Ang Holy Spirit ay binigay para turuan tayong lumakad sa Panginoon. Ang Holy Spirit ay binigay para yung puso natin na rebellious ay matutong hanapin ang Panginoon.
Ang laki ng trabaho ng Holy Spirit sa atin at siya yung major player sa regeneration, sa recreation ng lahat ng bagay. Pero isa sa pinakamahalagang role ng Holy Spirit ay siya yung pinaka-pledge natin. Guarantee na tatanggapin mo yung pamana mo. Napakahalaga ng Holy Spirit. Binigay yan as a pledge. Meron ka ng pinanghahawakan ngayon. Amen? Kaya ka na born again. Hindi lamang, wag niyong i-reduce yung born again sa religion. Nakakalungkot eh. Bumabaw ng bumabaw. Tingnan natin sa born again religion. No, it is the new creation. Regeneration, nag-start na yung pagbabago. Papunta yan sa new heaven and new earth. Nag-start na po yan. Amen. Tingnan ninyo, pinagpatuloy pa ni Apostol Pablo, kaya sa may 2 Corinthians tayo, this time sa Romans chapter 8. Tignan nyo yung groanings kung gaano ka-importante ito. Ano yung una uli yung groanings? Nag-groan yung ating katawan na mapalitan ng mabihisa ng katawang panglangit. Amen po ba? Sabi ni Apostle Paul sa may Romans chapter 8 verse 22, "For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now." Alam nyo ba, hindi lang tayo ang nag-groan, pati yung buong creation na bumagsak sa kasalanan. Balikan natin ang Garden of Eden. Kasi mahalaga ang Garden of Eden sa atin. Dapat alam ninyo, hindi ninyo maintindihan ang gospel ng Panginoong Yesus pag hindi nyo naintindihan yung umpisa. Okay? Ano yung umpisa? Ang tao nag-start sa may paradise. Ginawa ni God ang langit at lupa, everything was good. Amen? Walang defect. Wala pa ang kasalanan, wala pa ang sumpa, wala pa ang kamatayan. Everything was good. Na direct tuwang-tuwa nga si God eh. Pati yung ginawa niya yung mga hayop, tuwang-tuwa si God nung ginawa niyang lahat. Perfect. Kailan nang pumasok yung kasalanan, it ruined everything. Pati ang tao nag-malfunction siya sa kanyang design. Dati ang enjoyment niya si God. Dati ang mata niya nakatingin siya kay God. Dati ang hinahanap-hanap niya yung presence ng Diyos. Ngayon buhat nung nagkasala siya, nag-start siyang lumayo kay God, magtago. Di ba yun ang una-una nakita nyo? Nagtago si Eva at Adan. Ganyan ang attitude ng makasalanan. Hanggang ngayon, nagtatago sila kay God. Ayaw nila, asiwan na sila sa presence ng Panginoon. Pero sa atin sa restoration, binabalik ka na, hanapin mo uli ang Diyos mo eh. Hanapin mo uli ang presence niya kasi iyon yung heaven. Yung i-desire mo na makapiling mo uli siya. Kaya nga, ang katawang ito na tamad, dapat turuan siya, manalangin, lumuhod. Ito kasi tamad ito eh. Gusto niya puro teleserye, panoodin niya. Ayaw magbasa ng Bible. Turuan mo, dinidisiplin ang katawang ito na maging makalangit. Kasi nga makalupa ka eh. Amen pa ba? Turuan mo siya na maging makalangit. Kung gusto mo pumunta ng langit. Pero kung ayaw pumunta ng langit, gusto mo sa earth ka permanently, huwag ka na magbasa ng Bible. Huwag ka na manalangin. Total, wala ka rin lang pangarap eh. Pangarap mo hanggang lupa lang eh. Amen po ba? Pero yung mga nangangarap ng langit, ayon sa pinangako ng Diyos sa atin, we long, nag-groan, pati buong creation, nadamay ang buong creation sa atin eh. Pati alam nyo ba yung pagbagsak ng tao sa kasalanan, kasi siya yung federal head ng lahat ng bagay, kasama niya bumagsak. Noon nga, kita nyo yung mga halaman, walang mga tinikyan eh. Nung dahil sa curse, pati sila nadamay halaman. Nagbago yung mga DNA nila. Pati yung babae, humirap yung panganganak nila. Nagbago lahat ng DNA eh. Pati yung kalikasan, nagbago lahat. Yung earth ngayon, hindi na yan yung earth ng unang ginawa ni God. Lalo na nung bumaha, sinira talaga yung surface ng earth, ng baha. Because of yung bagsik ng kasalanan. Hindi nyo maintindihan ng gospel pag hindi nyo alam kung yung bagsik ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Yung kung gaano yung extent ng curse, sinira niya ang lahat. Tingnan nyo yung lipunan natin ngayon. Manood ka ng mga balita. Lahat ng iyan, resulta, yung kamatayan, kaguluhan, pagpatay, mga rape, ibang mga pandaraya, lahat yan, iyan, yung ganyan yung damage na ginawa ni God. Na dati, everything was good. Amen. Sinira, kaya nga pagkakadescribe yung earth ngayon, wilderness na, disyerto na. Kung hindi bumaba ang Panginoong Diyos, wala na tayo, we will perish. So ngayon, nag-groan tayo, pati the whole creation,
Kaya nga doon sa Isaiah, pinakita yung glimpse ng heaven na pati, biro yung bata, kalaro niya na cobra. Oh, yung mga lion, yung mga kumakain, yung mga carnivorous, mga gulay na kinakain nila. Kung nakita mo yun ay vision ng restoration of all things. Na ibabalik lahat. Kaya nga tama ito The whole creation groans. Pati ang nasirang ozone layer, pati ang ating buong kalikasan, pati mga hayop. Lahat yan ginawa ni God. Good yan nung una. Sinira ng kasalanan. Kaya sa gospel, restoration of all things. Ano ang inaasahan nyo sa may gospel? Puro rapture lang? Ayun ang yung problema sa mga Kristiyano, short-sighted. Ang nakikita lang nila, yung dadagitin sila sa air. O, tapos niyan, ano na? Ha? Ano na? Yan short-sighted Pag nandoon na tayo, magpapatuloy na uli yung naudlot na nung nag-fall ang tao, itutuloy na uli sa new heaven and new earth. Ang tao magro-rule na rin siya tulad nung una. And this time, iba na ang kalalagayan natin. Ang heaven, hindi ka patalbog-talbog lang sa ulap. Hindi yung habang paano may harp ka. Hindi po ganun ang heaven. Okay, so ngayon, nag-groan tayo. The whole creation groans until now, but not only this, but also we ourselves, the first fruit of the Holy Spirit, kayo na tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, hindi niyo ba alam, nag-groan kayo? Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit kasi napakahina ng ating laman. Ang ating mga panalangin, puro mga pansarili. Lord, sana magkabalikan na kami ng girlfriend ko. Pambira ba ng mga prayer na yan? Lord, sana pansinin niya naman ako. Di ba mga panalangin natin, puro earthly Pero kita mo ang Holy Spirit, siya'y nag-groan para sa atin. Kasi mahina ang ating katawan. Napaka-earthly natin. Even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. O tama yung parehas ng sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians kanina. Tama po ba? Yung ano yun, yung mapapalitan, ano yung redemption ng ating body? Etong katawang panglupa, mapapalitan na siya ng heavenly body. Etong mortal, mapapalitan ng immortality. Sa ngayon, ang immortal pa lang, si God pa lang. Tayo hindi pa tayo immortal, pero pangako ng Diyos, we will share His glory. Tinalakay natin yan last time. So sabi rito, in the same way, tignan niyo ang Holy Spirit, the Spirit also helps us in our weaknesses. We do not know how to pray as we should. Yung kung ano talagang tapat mong panalangin But the Spirit Himself intercedes for us with groaning so deep for words. Siya yung nag-intercede sa'yo na talagang kung ano yung kakulangan sa panalangin mo, yung Holy Spirit ang pumupuno. Salamat na lang may Holy Spirit. Amen. Siya yung naglulong sa pagkukulang mo na magkaroon ka ng panglangit na katawan. Kasi ang gusto mo lamang, ayaw mo na nga iwanan ng earth na to Lord, pahabain mo pang buhay ko, please. Paano yung farm ko? Yung labada ko, Panginoon? Pambihira yan, puro earthly ang panalangin. Wala nag-groan sa heavenly things. Amen. And He who searches the hearts know what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to God's will. So ano yung in-intercede ng Holy Spirit? Yung na mapalitan na, ma-receive na natin yung inheritance natin, yung heavenly body. Masaya po ba kayo doon? Excited po ba kayo doon? Wow! O ngayon, at least may kasama na ngayon sa ano ninyo. Amen? Kasama na yan sa ating araw-araw na aasahan. Kahit nagluluto ka, kahit na nagtatrabaho ka, kahit na sa palengke ka, kahit na ginegosyo ka, pero iyon ang pinaka-heart's desire mo. Huwag kang mawawala sa attention mo na yun. Kasi yung inheritance mo Yung mga literal na nakapagmana sa mundong ito, inaasa-asa na, kaya mamatay tatay ko. Diba? Dapat inaasa-asahan natin yun. Kaya nga dapat inaasahan mo, Maranatha, Lord, bumalik ka na nawa para ma-receive ko na yung inheritance ko. Okay, ano yung pinag-uusapan? Sa may 2 Corinthians kayo na, ikinumpara itong katawang panglupa natin as tent.
compared sa sinasabi ni Jesus na mansion. Oh, kita mo yung anlayo, no? Di ba? Tent and mansion. Parang yung tabernacle noon, tent lang yan eh. Pero rito, yung tabernacle, yung temple is permanent structure. So, yun yung idea ng tent and versus permanent structure. So, ano-ano yung ibig sabihin nun? Isa sa mga sinasabi ng Panginoong Yesus, mayroong pagpapatuloy. Death is not the end of man. Amen po ba? May pagpapatuloy. Pag ikaw ay, pag ang tao namatay, dire-diretso. Amen. So ngayon, nasa earthly body tayo, pag namatay tayo, of course, itong katawang ito, babalik to sa lupa. Galing siya sa lupa eh. Babalik siya sa lupa. Tama? So pero, yung ating kaluluwa, temporarily, doon muna sa intermediate state natin sa heaven, na tinatawag ding paradise. Pansamantala lang yon. Pero pagdating ng resurrection, pagbabalik ng Panginoong Yesus, bibigyan na, yun na, marireceive na natin natawag nating mansion o yung ating heavenly body. Permanent. Made by the hands of God Himself. Amen? Immortal. Permanent. Heavenly. Everlasting. Ito nga, dito nga, kita mo, because ng fall natin, masyado nang limited ito itong katawan natin. Tignan nyo nga, memory nga natin, fail na eh. Habang tumatanda ka, nagiging malilimutin ka na. Kaya pag hindi ka pala basa, nakakalimutan na muna pati spelling. Ano nga ulit yung spelling ng scissors? Scissors, hindi mo na alam spelling. Kasi nga hindi ka napapractice eh. So ngayon, kailangan natin ma-practice kasi nga itong napaka-limited at patuloy nang deteriorate itong katawang panglupa natin. So ngayon, pero pagdating doon, yung full potential ng tao, kung sino talaga tayo, ayon sa ginawa ng Panginoon, ayon sa kanyang biyaya. Amen? Kaya nga, dapat excited at makita mo kung sino ka talaga eh. Hindi pa yan yung ikaw. Hindi pa yan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, believe in God, maganda yan. But also, believe in me. Kasi, isipin mo mga kapatid kung hindi totoo ang Diyos, so therefore, heaven is not real. Amen? So wala pala tayong aasahan, ang lahat palang nito ay parang it's just a fantasy. Para bang we make believe kung wala ang Diyos. Kaya nga, unang-unang premise ng Panginoong Yesus, believe in God. Pangalawa, believe also in me. Kasi heaven is real. Ang tao, pagka namatay siya, mayroong pagpapatuloy kay God. Kung wala si God, walang pagpapatuloy, wala nang aasahan. Ibig sabihin, pag namatay ka na, annihilated ka na. That's the end of you. Pero hindi ganun eh. May pagpapatuloy. Amen? There is great continuity. Kaya nga, yun yung pag-asa natin. If there is no God, there is no reason to have any significant hope for the continuity of personal existence that we called life. Purihin na lang Panginoon at buhay ang Diyos. Purihin ang Diyos at totoo ang kanyang mga pangako at even si Jesus nagtetestimony siya, totoo ito. Kasi kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Amen po ba? Pupunta ako doon to prepare na yung place. Alam mo ba yung inheritance na to, i-prepare na ito ni God before the foundation of the world. Noon pa ito na i-prepare. Excited yung mga angels, parang mga prophets na abang-abang. Ano kaya yun? Pati mga angels, excited sila. And ito na si Jesus, sa harapan nila, yung tent of meeting. Di ba, naalala nyo yung tent lang noon sa may Old Testament? Si Jesus yun eh. And God dwelt among man. And the Word became flesh and dwelt among man. Si Jesus yun eh, yung tent of meeting. Kaharap na nila, kausap na nila, yung very presence of God. Kaya nga sabi kay Thomas, Thomas, ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa nakikita ang Ama. The very presence of God, nandun na, kausap na nila. The Word of God. Amen po ba? Ngayon, nasa sa atin ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah, ang ganda ng plano ng Panginoong Diyos. Kaya ang ating pag-asa sa Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Ngayon, kaya nga sabi nga ni Jesus, may verse 23, and He was saying to them, you are from below, and I am from above. You are of this world, and I am not of this world. Therefore I said to you, you will die in your sins, unless
You believe that I am He, and you will die in your sins. Pag hindi mo paniniwalaan yung patotoo ni Jesus tungkol sa langit at tungkol sa impyerno, you will die in your sins. You will die miserably, without any hope. Amen? So, salamat sa Panginoon. Sabi nga, dinescribe nga sa may Psalms kung ano ang tao eh. Ang tao, kinumpara lang siya na parang grass. Sabi niya, his days are like grass. Yung kanyang glory is like, alam mo yung flower ng grass na nag-flourish siya ngayon, ang ilang araw lang, wala na, lanta na, and then it will dry. Wala na, napaka-insignificant, napaka-trivial. Kung wala ang Diyos, kawawa ang tao. Pero purihin na lang ang Panginoon. Sabi dito sa may Peter, you have been born again, not of seed, which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. For all flesh is like grass, and all its glory is like the flower of the grass. The grass withers, and the flower falls off. But, ito po yung difference sa atin. Tayo na tumanggap ng salita ng Panginoon. But the word of the Lord endures forever. Amen. Yung tinanggap nyo is eternity. Nag-start na ang eternity sa inyo nung the moment na tinanggap nyo ang eternal life. Amen? Wow. Okay. So, sabi ng Panginoong Yesus, familiar kayo dito sa Matthew 25. Ito po yung separation ng sheep and goat. At ang pangako ng Panginoon, dumating na siya. Ipinakita rin sa pagbalik ng Panginoon ano mangyayari. I-divide niya na ang mga tao at titipunin niya na yung lahat ng sa Kanya. Sabi ng Panginoong Yesus, sa lahat ng para sa Kanya, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Napansin niyo yung salitang prepared? Sabi ni Jesus, I go kasi may na-prepare si God at pupunta ako doon to prepare it for you. Amen? I-ready ko na yon. Amen? Kanina, sinabi doon sa may 2 Corinthians na yung immortal body, si God daw ang nag-prepare noon para sa atin. At dito, laging ginagamit ni Jesus yung salitang prepared eh. And dito, even sa may pagbabalik niya, sasabihin niya rin sa atin, tanggapin niyo na yung kaharian na naihanda ng Diyos Ama since the foundation of the world. Isipin niyo yun. Grabe, no? Mula pa noon, inaabang-abangan na yan eh. Excited na ang lahat kung kailan darating ang Panginoong Yesus para ibigay na sa atin yung ating ultimate inheritance. At ganoon din ang sinabi sa may Peter, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Wow! Alam niyo ba ito ang turning point ng history? Si Jesus Christ ay nag-resurrect in the middle of human history. Alam niyo ba yon? Sa kalagitnaan ng kasaysayan ng tao, si Jesus ay nag-resurrect. Tayo, sa huling panahon, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, tayo naman ang mag-resurrect. Amen po ba? So ngayon, isipin nyo to yung spirit na nag-resurrect, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, yung spirit na nag-resurrect kay Christ, yun yung spirit na ibinigay sa atin as a pledge na tayo ay bubuhayin ding maguli. Oh, ang sarap naman nun. Amen? Kaya nga pledge assurance. Kasi iyon, kaya ka nga tumanggap ng Holy Spirit, kasi yun yung Spirit na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. At ibinigay sa iyo, ibig sabihin, you're next. Amen. Nakapila ka na. Maghintay lang kayo ng right timing. Amen. And then sabi niya, to obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed. Kailan? In the last time. Kailan yon? Sabi ni Jesus, pagbabalik ko, ibibigay ko na yan sa inyo. Amen. Okay. Pero ang tanong dito, excited ba kayo sa pinag-uusapan natin? Okay. Talaga, excited kayo Pero ang tanong dito, saan yung puso nyo? Saan nakaset? Kung talagang ito yung talagang inheritance mo, ito yung inaasa-asahan mo Ang tanong ngayon mga kapatid, nasaan yung puso mo? Nakaset ba sa mga bagay na makalangit? Kasi ang sabi ni Jesus, for where your treasure is, there your heart
will be also. So, ibig sabihin, ngayon, malalaman kung talagang pupunta ka ng langit o hindi Kung ano yung mahalaga sa heart mo. Amen? Kaya nga tayo, patuloy tayong ginigising ng Holy Spirit Wake up. Sa may Bible niyo napapansin, wake up, gumising ka. Kasi, ito, wag kang ma-stuck sa earth na ito. Amen? Alam mo, ang daming Kristiyano na stuck sa earth Yung puso nila, sa halip na, alam nyo ba yung papunta ng yung, kunyari, papunta ka ng, magbabakasyon ka sa Boracay. Excited ka. Dala-dala mo na lahat ng mo. Iniisip mo na kung ano yung magagawin mo sa Boracay. And then, pagdating mo sa may Boracay, hindi ba, along the way, may stop over. Nalibang ka sa dami ng souvenir. Ang gaganda naman souvenir dito. Kasi ang gaganda rin yung pa-picture-picture ka doon. Nakalimutan mo na yung Boracay. Na-stuck ka na doon sa mga kumukuti-kutitap doon. Nalibang ka na, naiwanan ka ng bus. Paano na yung destination mo? Amen po ba? Kayo ba ay pupunta ng langit? Gusto niyo ba sa langit? Sabihin mo nga, ayokong ma-stuck sa mundong ito. Amen. Tandaan niyo yan, Kasi, ang sabi ng Panginoon ganito, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is. Di ba sabi ni Jesus kanina, I go to prepare a place for you, at babalik ako. Di ba? Sinasabi ni Jesus, alam mo yung encourage yung mga ito, asahan nyo ito. Kaya nga naman, ang sabi ni Apostol Pablo, keep seeking the things above kung nasaan si Jesus. Dapat doon nakapokus ang mata mo. Amen pa ba? Kahit nagkatrabaho ka rito, kahit anong ginagawa mo, kahit nagaanong kabisi yung trabaho mo rito, pero you keep on seeking the heavenly things. Kasi yun yung pinaka-treasure natin Where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. Why? Di ba naalala niyo yung sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2, do not love the world or anything that's in the world. Kasi kung iibigin mo ang daigdig, the love of the Father is not in you. Why? Kasi ano bang sa mundo? For lust of the flesh, pride of life, yung lust of the eyes, lahat ng iyon ay hindi galing sa Ama. Dapat, ang mamahalin mo, yung pangako ng Diyos, yung inheritance mo, yung pagkaasahan mo, abangan mo yun. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus, nire-remind tayo, you died. Namatay ka na Amen? Namatay ka na, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you will also be revealed with Him in glory. Wow, alam natin kung ano yung glory pinag-uusapan, di ba? Kung saan mapapasama ka na, marireceive mo na yung eternal inheritance mo, and then doon na yung bagong kaayusan na inakda ng Panginoon sa new heaven and earth, magiging part ka nun. Yun yung glory na ibibigay ng Panginoon sa atin. So yun, kaya nga dapat mong makita mga kapatid na ikaw patay ka na ngayon Hindi na ikaw, yung Adan, yung buhay na minana mo kay Adan, dapat patay na yun Nung binautismuhan ka, nilubog na nga sa tubig yun Palatandaang namatay na yun Nung umahon ka sa tubig, nung after bautismo, symbol yun na ikaw ay nabuhay na, nag-resurrect kang kasama ni Christ. Actually, yung baptism ninyo sa Espiritu, yan ang inyong bautismo, yan yung inyong first resurrection. Nag-resurrect na kayo. Amen po ba? Okay. So ngayon, may nakakalungkot na parable ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus sa may Luke chapter 14, a man was giving a dinner, a banquet, and he invited many. At the dinner hour, he sent his slave to say to those who have been invited, come, everything is ready now. Ready na. Ito na yung inihanda ng Panginoon from the foundation of the world. Ito na, tanggapin nyo na, i-receive na, i-prepare nyo na mga sarili ninyo. Kaya ang panawagan ng Bible, di ba, sila John the Baptist, even ang Panginoong Jesus, yung kanilang mga early words, the kingdom of heaven is at hand. Prepare. Amen? Pinagpiprepare tayo. Repent and believe the gospel. I-prepare na daw yung mga daanan, yung mga crooked na, i-prepare nyo na. Mag-ready na kayo na itanggapin nyo na yung inheritance ninyo.
Kaya lang, alam mo, nakakalungkot dito eh. Ito po yung mga excuses. Ang daming excuses, grabe ng mga Kristiyano. Mga Kristiyano to eh. Sabi ng una, and they all began make excuses. Sabi ng una, nakabili ako ng pirasong lupa. Pupunta muna ako doon at titignan ko. Please consider me excuse. Valid ba reason niya? Yes, sa mundong ito, valid yun. Kasi nakabili naman talaga siya ng lupa at kailangan tingnan yung lupa. Amen po ba? Pero kay God, valid ba yun? You can fool people, but you cannot fool God. Pwede mo paniwala si pastor. Pastor, kasi masakit yung mga kasukasuan ko, hindi ako nakadalo ng gawain eh. O sige, magpatong-patong ka pa ng excuses mo para maisama ka dyan. Pastor, pasensya na kasi napagod ako, dami kong labada, kaya hindi nakapunta ng church. Kung kailan ba naman Sunday, maglalaba ka, mag-aalibay ka. Amen po ba? Ang daming excuses. Actually, mga Kristiyano, master sa paggawa ng excuses. Amen po ba? Si pastor, siyempre, papayagan ka. O sige lang sis, okay lang sis. Alam mo, pigilan kayo ni pastor. Di ba? Papayagan ka, pero kay God, valid ba yun? Ha? Sabi nga dito sa ikalawa, sabi nung ikalawa, another one said, I have bought 5 oxen, yoke of oxen, and I'm going to try them. Please consider me excuse. Valid ba yun? Yes. Sa mundong yes. Pwede mo paniwala lahat ng mga tao rito. Pero si God, di mo papaniwala si God. Amen. Amen po ba? Tignan ninyo. Ang daming dahilan. Pastor, pasensya ka na daw, nakadalo ha, kasi ang dami kong ginawa kagabi. Napagod daw, kaya hindi nakapunta ng church kinabukasan. Pero totoo nanood ng teleserye. Napuyat sa K-novela. Yung mga Korean novela, napagod. Wala nang time. Tapos magdadahi lang kay pastor, pastor, pasensya ka na, pagod ako eh. Siyempre si pastor, oo, sa'yo yan. Pero si God, pinapanood ka ni God. Amen? So another one said, I have married a wife, and for this reason, I cannot come. O sige, patong-patong, magdagdag na kayo ng lahat ng mga dahilan nyo. Yung mga magagaling, mag-alibay. Magaling gumawa ng mga excuses dyan sa church. Alam nyo na yon. Huwag na kayong tumingin sa katabi ninyo. Tignan mo sarili mo. Tumingin sa sarili mo. Kasama ka doon. Sa mga magagaling mag-excuse. Pero ang tinatanggihan natin minsan, hindi natin alam eh. Alam niyo ba, we are feasting. Sabi nga sa Hebrews, na tayo yung gathering pala natin. Hindi lang pala ito simpleng gathering. Ang sabi doon sa Hebrews, we come to Mount Zion. We come to heavenly Jerusalem. We come to the very presence of God, to the very presence of the Lord Jesus Christ, to the myriads of angels. Kasama natin lahat ng firstborn enrolled in heaven. Kasama natin lahat as we gather. Ang problema, di natin nakikita. Sarado ang mga mata natin. Ang nakikita mo lang, init-init naman sa may church, wala man lang aircon. Buti pa doon sa kabilang church, may aircon, lipat na lang ako doon. Pambihira yan. Ang mga dahilan ng mga napakamundo talaga eh. Amen. Dito, hindi namin kayo papayagang lumipat dito, pauwiin namin, umuwi kayo doon sa inyo. yun ang inassign ni God sa inyo, doon kayo. Amen. At bumalik yung slave, sabi ng master. And the head of the household became angry and he said to his slave, go out to the streets and lanes of the city and bring in here the poor and the crippled and the blind and the lame. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my dinner. Totoo ba yung banta ng Panginoon? Biro mo naman, kasi God excited, nag-prepare siya eh. Nag-prepare siya before the foundation of the world, binalangkas na ni God yung kung ano yung mamanahin natin. And then dumating na si Jesus, pati mga angels, nakita na sa may ni Jacob nga, yung mga angels busy, akyat manaog sa heaven eh. Nagtatrabaho kasi nga, para isa katuparan yung purpose ng Panginoon na ma-receive natin inheritance. And then dumating na si Jesus, I go to prepare a place for you. Excited ba kayo? And then yung mga tao, kanya-kanyang dahilan eh. Pastor,
Kailangan ko kasi mag-overtime. Kailangan Sunday, overtime ka. Amen po ba? Kung kailan Sunday, doon ka magpapapedicure, ano ba naman? Wala ba ibang panahon para diyan sa ano? Kung kailan yung pagtitipon, bakit hindi mo na-appreciate yung gawain ng Panginoon? Kasi, mas mahalaga sa'yo yung bagay na makalupa kaysa yung bagay na makalangit. That's the issue. Amen po ba? Yung puso mo, ang pinag-uusapan ito, nasaan yung puso mo? Yung puso mo nakatali sa lupa may anchor pa Alam mo yung anchor? Yung angkla ng barko. Nakakawit talaga sa mundo Ayaw nang umalis sa mundo Kaya nga tayo ang Christian ay mga tagalangit. Sabihin mo sa katabi mo, tapakin mo, iko'y tagalangit na. Tatandaan nyo yan Hindi na kayo tagalupa. Okay. So ituloy na po natin. So sinabi ni Jesus sa Matthew 13, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. We are talking about heaven. Amen? Yung new heaven and new earth, kitang-kita doon, the kingdom of God. The kingdom of God, the kingdom of heaven on earth. Isang natin, akala natin yung heaven nandoon in some remote place. Ang heaven ay nasa earth. Pagdating ng restoration of all things. Kasi ang heaven and earth, magkasama na siya from the very beginning. Ipinalayas lang ang tao sa heaven. Pero binalik uli siya ng Panginoon. Kaya sa new heaven and new earth, sa book of Revelation, kitang-kita muli, galing sa itaas, galing sa langit, yung New Jerusalem, bumababa sa lupa. At nakita natin dito, nag-reign na si God. Yung presence ni God, nandito na sa ibabaw ng daigdig. Amen. And then, nagbigay siya ng parable, the parable of the sower. Alam niyo yun May 4 na klaseng soil, may isa lang naman yung binhi. It is the word of God. Tinanim. Kailan yung puso ng tao iba't iba. Merong batuhan, merong tabing kalsada, meron yung lupas maganda, tapos, di ba? Ang pag-usapan natin ikatlo, ito, ang sabi sa ikatlo ganito, and other seed fell among the thorns, and the thorns came up and choked it, and it yielded no crop. Yung word na natanim ni God sa puso natin, may dawag, tinalian, pinuluputan. Nakakita na ba kayo ng ganun mga damo? Pinupuluputan yung halaman mong ganun. Pag hindi mo yung pinunot, papatayin niya yung tanim mo. Amen po ba? Kaya nga, pinaliwanag ni Jesus kung ano yung yan. And others are the one on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word, but the worries of the world, the deceitfulness of riches, the desire for other things, enter in and choke the word, and it becomes fruitful. Kinain ng sistema ng mundo Na-choke. Nawala na yung vision of heaven. Amen po ba? Yung mga bata, puro Mobile Legend. No, talagang tululahaway pa. Pag tinawagan ng nanay niya, anak, magsaing ka naman. Ano ba naman, mami? Ako naman lang. Kinain ng sistema ng daigdig. Yung iba naman, puro overtime. Wala nang panahon kay God. Na-stuck. Na-choke. Amen. Huwag niyong hayaan na mawala sa inyo. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, keep seeking the things above where Christ is seated in the heavenly places. Kasi yung buhay niyo nakatago sa Kanya. Hindi pa iyan ang buhay na meron tayo. Yung inihanda ng Diyos, yung talagang isang dakilang bagay, na iyon dapat pakahintayin kasi it is far, far beyond comparison. Amen? Ito, isa pa sa na-stack. Alam niyo naman tong kwentong ito yung parable, dito parable, yung mayaman na binata. Ang ganda pa ng entrada niya. Lord, ano ang gagawin ko para mag-obtain kang eternal life? Keep the commandment. Ginawa ko na mula pa ng bata ko, yabang niya pa may kulang pa sa'yo, sabi ni Jesus. Ganitong kulang sa'yo. Kung gusto maging kumpleto, go and sell all your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come and follow me. Nalungkot siya. Bakit? Bakit siya nalungkot? Kasi natali na yung puso niya, naka-angkor na sa lupa. Hindi niya na kayang iwanan. Amen?
Sayang, oh. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, kung talagang kayo, you are expecting heaven, ang tignan niyo kung saan yung mas treasure mo ng puso mo. Amen? Dapat nandoon ka lagi. Huwag mong hahayaan ang mga bagay sa mundong ito ang makapag-capture niyan. Huwag mong hayaang ma-choke. Kaya nga sabi nga ni Jesus sa may Matthew 6:20-21 store up for yourselves treasures in heaven. Ngayon pa lamang mag-impok na kayo ng kayamanan sa langit, where neither moth nor rust destroys, and where thieves nor do not break or in or steal, but where your treasure is, there your heart also. Kaya nga ang command ng Panginoon sa mga mayayaman, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor put their hope in wealth, which is so uncertain, but put their hope in God who richly provides with us everything for our enjoyment. Ang lahat ng dito sa mundo, binigay ni God for our enjoyment eh. Amen? Lahat ng tinanggap natin para kay God yan, galing kay God yan, para rin sa Kanya eh. Tayo, recipient tayo, we enjoy yung mga privileges na binigay ng Panginoon sa atin. Pero huwag mo naman kakalimutan si God. At huwag mo namang sasambahin yung mga binigay ng Panginoon sa'yo. Amen? Ginagawa nating idols eh. Binigyan ka ng talent, binigyan ka ng kagandahan, binigyan ka ng maraming mga lakas, binigyan ka ng mga property, binigyan ka ng kapangyarihan. Ginawa nating idols eh. Nawala na yung heart mo doon sa eternity. Amen. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as firm foundation for the age to come, so that they may take hold of life that is truly life. Yung totoong buhay talaga, kasi hindi pa ito yung totoong buhay. Hindi pa yan. Amen. Nakatago yung buhay natin talaga kay Kristo. At iyon, doon nyo i-focus yung inyong mga paningin. Naalala ko nga si Jonathan Edwards, sabi niya, kailan nyo ba si Jonathan Edwards? Isa yan sa mga great revivalist, American revivalist. Grabe ang mga preaching niyan. Na-revive talaga ang Amerika noong mga 18th century. Ang dami niyang preaching about hell. Ang dami niya rin preaching about heaven. Sabi niya, no person who seek to go on a pilgrimage to a glorious and exotic place will take up a permanent residence at an inn, yung mini hotel, along the way. It's nice to have the resting place along the way, but we're always moving toward that which is better. Dapat tuloy-tuloy, di ba? Sa ano natin, sa mga ginagawa natin, dapat nakapokus ka doon sa yung final destination. And then sabi niya, Christians who cling tenaciously to this world, na sobra ang kapit niya sa mundong ito, and to this life are like sojourners who get stuck in a wayside inn and lose sight of their glorious destination. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mai-stuck sa mundong ito. Tagalangit ka. Tapikin mo nga, tapikin mo. Sabi mo, gumising ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tintayin nyo ang attitude ng Kristiyano ganito. Si Abraham. Kaya nga father of faith siya. Tignan mo ang testimony ng Bible about the faith of Abraham. By faith, Abraham, when he was called, obey by going out to a place he was to receive for an inheritance. Sinabi ng Panginoon, Iraqi si Abraham Iraqi siya. Sa land of, sa land of Ur. And then pumunta ka doon sa may Kanaan. Okay? Pero umalis siya nang hindi niya alam. Pero sabi ni God, ito ang inheritance ko para sa'yo. And then he went out not knowing where he was going. By faith, he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac, Jacob, fellow heirs of the same promise. And then, sabi niya, for he was looking, bagamat nandun na siya sa may promised land, yung Kanaan, pero hindi pa rin yun. Tumira pa rin siya sa tent. Why? For he was looking for a city which has foundations, whose architect and builder is God. Ito yung nasa New Jerusalem Yung city na pinag-uusapan sa Revelation 21:22. Ito yun Amen.
And then, sabi niya pa, all this died in faith without receiving the promises. But having seen them and having welcomed them from a distance and having confessed that they were strangers and exiles on this earth. Yan ang Kristiyano. Ganyan natin tinitingnan ng buhay. Ano lang tayo rito? Transient lang tayo rito. Hindi talaga tayo taga rito. Hindi ito ang ating, wag mong tignan ang lahat dito na parang iyan na ang lahat. Amen. Huwag mong hayaan ang mundo na gawin kang taga-mundo talaga. Nandito lang tayo doing the business of God, pero ang ating paningin nandoon, nakaangkla yung ating pag-asa sa pangako ng Diyos. For those who say such thing, make it clear that they are seeking a country of their own, but as it is, they desire a better country that is heavenly one. Kaya nga yung sa Book of Revelation, yung heavenly Jerusalem, nakita natin yun. At ito, consistent ang pangako ng Panginoon. A heavenly one, therefore, God is not ashamed to be called their God, and He has prepared, nandun naman sa term prepared, and He has prepared a city for them. Amen po ba? So nakikita niyo ang tamang attitude. Tama yung mga ni Apostle Paul nag-groan. Ang Holy Spirit tinutulungan tayo na mag-groan. So kayo rin mga kapatid, iyon ang pakanasanasain natin. Yung lahat ng bagay sa mundong ito, hindi pa yan. Amen? Hindi, wag mong hayaan na yan ang sa'yo, ang kakain ng lahat ng bagay. Dito, tignan ninyo yung kung gaano kalaki yung ating tatamasahin sa Panginoon. Okay? Naalala niyo itong parable na to. This is the parable of 10 talents or parable of minas. So, binigyan niya yung isa ng 10, binigyan niya yung isa ng 5, yung isa 1. And then, din kinalakal na. Nung bumalik na, naghanap na yung Panginoon para ipagsulit na. Bumalik yung may 10. Sabi niya, eto, Master, yung binigay mo sa akin 10 minas at ito rin yung kinita. Sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. You will be in authority over 10 cities. Wow! Isipin mo yan, no? Yung kakaunti na in-entrust ni God sa'yo sa mundong ito. Ano man yung meron kayo ngayon, yan yung ipinagkatiwala ni God sa'yo. Amen? Ang trabaho natin, palaguin natin yan for the glory of God. Pag nakita kayo na pag ikaw na pagkatiwalaan ka dyan, bibigyan ka ni God ng mas greater na privileges. Isipin mo, mag-rule ka ng 10 cities. It is just a picture. Amen? Ang tao, nag-start siya si Eva at Adan, di ba, mag-rule sila. They are destined to rule. Kaya lang nag-fall into sin Amen? Sa restoration of all things, ganyan ang gagawin natin. We will rule. Amen. Mga ruler tayong lahat. Ngayon pa lamang, tinetrain na tayo ng Panginoong Diyos. Destined tayo for that. Kaya nga, ang gospel ay sampal sa mga nasa authorities ngayon. Di ba? They rule by their own authority. Ginagawa nila lahat ng gusto na magawa sa akala nila yung kanila talaga yung kapangyarihan. Palalayasin sila lahat ng Panginoon. At tayo ang iluluklok ng Panginoon sa bagong kayusan. Amen pa ba? Sa new heaven, new earth, we are rulers. Ipagpapatuloy natin yung naantalang trabaho ni Eva at Adan. Amen. So, ganoon din yung 5 na nakatanggap ng 5 minas. Well done. Rule over 5 cities. Pero, ang nakakalungkot nun yung nag-iisa. Yung tumanggap ng iisang mina o isang talent. Di ba? Alam niyo naman yung kwento. Ano yung alibay niya? Ano yung alibay niya? Lord, kasi alam kong mahigpit ka kaya kumukuha ka ng hindi para sa'yo. Kaya nga, eto, nilagay ko na lang, binaon ko na lang sa lupa, tapos ito na, kunin mo na yung sa'yo. Sabi sa Matthew 25, you wicked slave, sana man lang diniposit mo sa may bangko para kumita. Throw that man into outer darkness. Bakit kaya yun ang judgment sa kanya? Sa tingin nyo? Bakit yun ang judgment niya? Actually, alibay niya lang yun, hindi yun totoo. Ang totoong alibay niya, pinaliwanag din dito. Dito sa may verse 27. Kasi,
The same parable. So may verse 27, makikita mo ito, yung sinagot ng Panginoon kung ano talaga yung, ano niya, yung alibay niya. Ang palusot niya lang, kasi, alam kong, mahigpit ka eh. Tsaka yung kumukuha ka ng hindi para sa'yo. Kaya ibinaon ko na lang sa lupa. Di ba? Yun ang sinabi sa Matthew 25. Dito sa Luke, sa pagpapatuloy nito, Luke 19 verse 27, ganito sinabi, "But these enemies of mine, who did not want me to reign over them." Oh, yun pala ang issue. Kaya niya pala, hindi niya pinalago yung binigay ng Panginoon. Kasi ang totoong issue, ayaw niya ang Diyos ay mag-rule sa kanya. Ayaw niyang kilalanin ang Diyos, ang may-ari ng lahat ng bagay na tinanggap natin sa ibabaw ng mundo. That's the issue. Alibay niya lang yun. Amen. Kayo ba gusto niyong kay God? Ha? Para sa Kanya ang lahat ng ito. Ipagamit natin para sa Kanyang glory. Amen. Lahat ng talento nyo, paggamit nyo kay God. Para sa Kanya yan. At pag napagkatiwalaan tayo nito, bibigyan tayo ni God ng far, far beyond na blessing. More than sa mga tinatangkil natin sa mundong ito. Amen. So ngayon, last two slides na lang po tayo. Tignan niyo yung wordings nito He who is faithful, sabi ni Jesus, in a very little thing. Alam niyo ba, gaano man karami yung meron ka ngayon? May lupain ka man, may pera ka sa bangko, ano man yung, may kapangyarihan ka man, ano man yung meron ka ngayon. Yan ay little thing pa lang yan compared doon sa tanggapin mo sa kaharian ng Diyos. Hindi mo po pwedeng ikumpara ang layo. Para ngayon kanina, yung 5 talents, 5 cities, 10 talents versus 10 cities. Napasin nyo yung napakalaking agwat, napakalayo ng idea. 10 mansion, napansin nyo yun? Kasi yung buhay natin, kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo, hindi pa iyan. Keep seeking the things above. Kung saan talaga si Jesus, kasi nandoon yung totoo yung buhay. Dito ay pinaliwanag ni Jesus yun. Sabi niya, kung hindi kayo napagkatiwalaan sa maliit na bagay na binigay sa inyo ngayon, he who is faithful in a very little thing is also faithful in much. Kung bibigyan ka na mas malaki. He who is unrighteous in a very little thing is also unrighteous also in much. Therefore, if you had not been faithful ngayon pa lamang, kung hindi ka na faithful diyan sa unrighteous wealth. Ang term ni God sa pera ng mundong ito, unrighteous wealth. Kung hindi ka na pagkakatiwalaan ngayon pa lamang sa kakarampot na unrighteous wealth na meron ka ngayon, who will entrust you of the true riches? Meron yung totoong treasure yung inheritance. Ang layo. And then sabi niya, kung hindi ka faithful ngayon sa use, which is another's, hindi pa nga talaga sa'yo yan hindi pa yan talaga. Who will give you that which is your own? Yung talagang para sa'yo. Amen. Naintindihan ninyo? Sabihin nga ninyo, yung tinatangkilik ko ngayon, ay hindi pa ito ang totoo kong inheritance. Amen? Okay. No servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Amen. Ang layo ng ating tatanggapin sa Panginoon. Far, far beyond sa lahat ng pwede mong ikumpara yung riches ng glory na tatanggapin natin sa Panginoon. Malayong malayo. Amen. Totoong riches talaga. Totoong treasure talaga. Totoong inheritance. Okay, final word natin and then magla-lunch na po tayo. Ito po, napakagandang napakagandang, alam mo ito memory verse ko ito Ang gustong-gusto ko itong verse na ito, sana ito rin ang maging natin, motivation natin sa buhay habang tayo ay nabubuhay. Pakibasa nga po Galatians 2:20. I have been Amen. Hindi na ito Mabuhay tayo na si Jesus. Jesus na ang buhay natin.
hindi na yung dating tayo. Dapat mong ituring yung dati mong pagkatao na patay na yan. Kasi hanggat nabubuhay ka sa lumang pagkatao, yung lumang pagkatao gusto niyang i-embrace tong digdig. Mabuhay ka sa buhay na binigay ng Panginoon sa'yo, na ang desire niya is heavenly things. Amen? Kaya nga sabi sa may Bible, dapat nang mamatay ang lumang pagkatao kasama ang kanyang mga pita ng laman. Amen. Christ will always be exalted in my body, whether by life or by death. For me, to live is Christ, and to die is gain. Pag alam mo ang statement na to, pag alam mo ang pangako ng Diyos, you will not fear even death. Kasi alam mo, from the moment na mamamatay na tayo, from the moment na magde-depart na tayo, lilipat lang tayo, parang alam mo, twinkling of an eye, shug, nandun ka na kagad sa kapayapaan ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi nga ni Apostle Paul, mas gusto ko pang mamatay eh. Kaya lang alang-alang na lang sa inyo. Alang-alang na lang sa progress ng faith ninyo. I will remain. Amen? Pero kung ako pagpipiliin, sabi ni Apostle Pablo, mas deserve ko yung mamatay. Kasi nakikita ko na yung mga pinangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So purihin ng Panginoon. So this is the end of part 2. Kumain po muna tayo and then we will proceed maya-maya after 30 minutes sa atin pong magre-resume po tayo ng 1:20. Amen. Meron 30 minutes tayong kumain at gawin po yung ating mga things. And then mag-resume po tayo mamaya. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong habag. Salamat, O Lord, sa iyong mga katuruan, sa pag-asa na mayroong kami sa iyo. Salamat sa inheritance. Salamat, O Lord, sa kalangitan. Salamat sa lahat ng inihanda mo before the foundation of the world. Thank you, Father God, na kami ay consider mo na maging recipient ng lahat ng blessings na ito. Sambahin ka, Ama, and may you bless your people, O Lord God, through hearing these words, sanctify them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon.